Mayroon tayong nabasa dito guys, post lang siya 'no. Mayroon daw dalawang traveler na nakikita daw nila na ngayong 2027 daw ay wala na daw tao. Wala na daw taong matitira sa mundo. Yun yung nababasa. Actually ano lang 'to siya, post lang 'to siya 'no. Tapos yung nga binasa natin yung kanyang caption at yun ang papaliwanag niya na wala nang taong nabubuhay sa 2027. Dalawang traveler daw 'to at yung nga hindi sila nagpapakita ng kanilang mukha at yun sinabi nila na ganun ang mangyayari. So, ang masasabi ko doon 'no guys 'no, posible siya na mangyayari 'no, posible siya na magkatotoo na yung kanilang sinasabi na by 2027 ay wala ng taong nabubuhay 'no. Ang makikita mo yung mga ayon sa kanilang sa kanilang sabi kasi na mga kotse daw sirang-sira na, wala na at least wala na pati mga hayop, ubos. Pwedeng mangyari siya, maring nagkatotoo yung kanyang sinasabi. Ano ang dahilan? No, bakit mangyayari yung gano'n na wala nang matitira? Kahit tao, hayop, wala nang matira. Bakit magaganon? No? Ano ang mangyayari? Bakit hahantong sa ganong sitwasyon na wala na talagang taong matitira? Ayon doon sa dalawang traveler na yun ang pananaw nila, yun ang kumbaga advance yung kanilang nakikita. Pwedeng mangyari yon kasi ang cause doon, kung sakali mang magkatotoo yung sinabi nila, ang cause doon ay dahil sa mga nuclear. Dahil sa mga nuclear, ang alam nyo kasi, maraming mga bansa ngayon na mayroong mga hawak-hawak na nuclear. Hindi lang isang bansa, dalawang bansa, o tatlong bansa. Bagkus maraming mga bansa ngayon na mayroon lang silang mga nuclear. At ang kanilang nuclear ay hindi lang iisa, hindi lang 10, no? Hindi lang 100. Bagkus ay libo-libo yung kanilang nuclear na mayroon sila. At yung mga nuclear na yan, pag sumabog lahat yan, kasi pagka ayon kasi sa mga military expert, sa mga nag-analyze sa mga darating na digmaan, ang digmaan daw, kung sakali daw magkadigmaan ang bansa to bansa, is nuclear warhead na ang mangyayari. No, para bang mga nuclear na talaga ang, kung halimbawa gigirahin nila yung isang lugar, no, ay hindi na sundalo ang ipapadala, hindi na mga tangke ang ipapadala, kundi ay mga nuclear na. Pasasabugan na ng nuclear yung lugar. Ganun ang may alam nyo naman, pag sumabog ang nuclear, kahit gaano pa kalaki yung gusali na yan, ay kaya niyang dudurugin. Kaya niyang gawing pulbusin niya, magiging abo ang isang gusali pag sumabog ang nuclear. Yung nangyari sa panahon ng Hiroshima, atomic bomb pa lang yon. Iba ang nuclear kaysa atomic bomb. So pwede yung mangyayari yung sinabi ng dalawang travelers na walang matitira ng mga tao. Kasi nga, yun, ang isa sa mga dahilan doon kung bakit mangyayari yun na walang matitira na tao by 2027 is dahil sa digmaan na nuclear war. Ganun yun guys. Pero hindi ako naniniwala na walang taong matitira. Mayroon at mayroon pa ring mga taong matitira. Hindi lang isa, hindi lang 10, hindi lang 20, hindi lang 100, bagkos ay aabot din ng 1,000. No? Kung sasabog ang mga nuclear. Kasi guys, mayroong mga tao, no? Mayroong mga tao na kahit tatamaan pa sila ng nuclear ay hindi sila masasaktan. No? Kahit sumabog pa yung nuclear sa harapan nila,
hindi sila masasaktan. Kahit may kasama pang poison, no? May halong chemical pa na pag naaamoy ng mga tao ay mamamatay ka. Yung mga tao na yun, kahit maaamoy pa nila, malalanghap nila yung mga chemical na dala-dala ng hangin ay hindi sila masasaktan at hindi sila mamamatay. Mayroong mga taong ganyan, pero iilan lang yung mga taong mayroong mga ganyan. Hindi lahat. Swerte yung mga taong kasama doon na kahit nuclear pa ang sumabog sa kanila, malapit sa kanila or mismo sa tapat nila ay hindi sila masasaktan at hindi sila mamamatay. Kahit missile pa ang tumama sa kanila, hindi sila mamamatay. Mayroong mga ganon. Pero yung sinabi doon sa dalawang traveler, pwede yun. Kasi guys, mayroon napapanood akong video na yung Secretary of Defense ng Amerika ba yon? Ewan ko lang kung napapanood nyo to na pinulong niya lahat ng mga generals. Lahat ng mga generals niya, ma-army, ma-marines, ma-navy, mga sa karagatan, ma-airport, lahat miniting niya lahat. Mapanood nyo yan sa TikTok, sa YouTube, mayroon yung Secretary of Defense ng Amerika. Hindi ko ang sabi niya doon na prepare for a war. Ang tawag niya doon sa kanyang, yung mayroong silang tawag na Department of War. Basta, yun ang tawag, ang binago niya yung pangalan. Kaya, naghahanda sila for gera. Kung gusto niyo ng kalayaan, sabi pa niya ng ganun, kung gusto daw ng kalayaan, we must prepare a war. Ganun ang sabi ng Department of Defense, yung kanilang sekretary. Parang ang tawag nila doon ngayon, binago na nila yung Department of Defense nila, ginawa na nilang Department of War. Yun ang napapanood ko sa social media, sa TikTok. Ilang beses ko siyang pinanonood kasi mayroon siyang pinapatamaan or mayroon siyang hinahamon na bansa, I think China yata. Alam naman natin yan, yung mga bansa na yan ay marami talagang mga nuclear yan. Pagka nagkagira yan guys, hindi yan magpapadala ng sundalo. Yan dalawang yan, hindi magpapadala ng sundalo yan. Hindi magpapadala ng mga bomber yan or mga ano. Ang ipapadala nila yan is mga nuclear. Kaya, posible na doon sa sinasabi doon ng dalawang traveler na by 2027 ay wala ng taong matitira. Yun ang sabi nila. Sa side ko naman, mayroon taong matitira. Pero iilan lang. Ganun yun. No? Pero yung ganyan guys, hindi tayo dapat mangamba niyan. Kasi, base doon sa sinabi ng dalawang traveler, pwede siyang magkatotoo or pwede din siyang hindi. No, kasi walang nakakaalam. Pero alam natin na yung kanilang sinasabi ay pwedeng mangyayari. Kasi nga, na yung sinasabi nila na wala nang matitira by 2027 kasi nga ang mga armas natin ngayon ay nuclear. Kung magkaroon man ng digmaan, gera, ang mangyayari ay nuclear to nuclear na. Isipin mo, pag nagsiputukan ang mga nuclear, no? Sa tingin nyo kaya may matitira? Sa tingin mo kaya mabubuhay ka? Kung halimbawa nandito ka sa Cavite, sumabog yung nuclear sa Metro Manila, sa tingin mo kaya hindi ka madadamay kahit malayo ka? Damay ka pa rin. Kasi ganun ka-massive, ganun kalawak ang isang nuclear pag sumabog. Kaya maaring magkatotoo yung kanilang sinasabi na 2027 ay wala ng taong matitira. Pero, para sa akin, mayroon pa ring mga taong mabubuhay kahit sumabog pa ang lahat-lahat ng mga nuclear weapons.